Nanghina nga ang loob nitong si Monica kung kaya't wala na siyang ibang maisip kundi nga itakas nga itong si Hope. Kaya naman itong si Lilet ay labis na nag-alala. Baka sa kanyang ginagawa ay lalo lamang mawalan siya ng karapatan para makuha nga itong si Hope. Mabuti na lamang at naabutan pa nga ni Lilet itong kanyang kliyente at kinausap pa niya. Dito naman ay biglang natauhan itong si Monica. Sinabihan kasi siya ni Lilet na hindi niya pwedeng gawin ang mga bagay na iyon. Hindi niya sa pilitang kukunin ng bata dahil may batas na susundin at sa kanyang gagawin baka lalo lang mapalayo sa kanya itong si Hope. Hindi makakapayag si Monica. Masakit at mahirap sa kanya na mawalay kay Hope dahil tinatrato na nga niya itong parang isang tunay na anak. Nangako si Lilet na gagawin ang lahat ng makakaya nang sa ganun maipanalo nga nila ang naturang kaso. Ang maigining gawin ay sumipot sa pangalawang hearing nang sa ganun maipagtanggol nga ang kanyang karapatan. Huwag niyang kalabanin ng batas dahil mahirap nga ang kalaban ng batas dahil siya lang ang mapapahamak. Dapat gawin niya kung ano ang nararapat. Pangalawang round ng kanilang pagtatalo sa loob ng hukuman, dito nga ay mahihirapan ng medyo itong si Lilet dahil dito nga ipapahiwatig ni Attorney Simmons ang ginawa nga nitong si Monica kung saan napapatunayan nga na pineke niya ang mga dokumento nitong si Hope. Iniba niya ang mga nakasulat ay inako niya. Ngunit git naman nitong si Monica na ginawa lamang niya yon sapagkat kailangan nga ni Hope yun para sa kanyang pag-aaral. Igawan ang kapwa ina at nag-aagawan kung kanino nga ba talaga mapupunta ang anak. Sa babaeng nag-abandona sa kanyang anak o sa babaeng nag-alaga at kumupkup kay Hope nung panahong walang itong matatakbuhan. Sinabi ni Monica noong mga time na yon ay ginawa lang niya kung ano ang nararapat dahil kung hindi niya pipirmahan ang naturang birth certificate nga nitong si Hope, maaaring hindi siya makapasok sa pag-aaral at sinong mag-aaruga sa kanya. Sobrang nahihirapan nga si Monica dahil lahat-lahat ay napagdaanan niya. Walang ibang nakasuporta sa kanya at kay Hope kundi sila lang dalawa. Ginawa niya ang abot ng makakaya nang sa ganun mairaos niya itong si Hope maging ang kanyang kinabukasan. At ngayon bigla siyang lilitaw para kunin. Porket ba't may pera na siya, ay basta-basta na lamang niya kunin ang bata. Isa na lang ang natitirang pag-asa nga na naisip nga nitong si Lilet. Ito nga ay pagsalitain nga itong si Hope kung kanino siya sasama, sa tunay na ina o sa taog na mulada niya mula pagkabata hanggang sa siya ay mag 8 years old na. Sa kabilang banda, nakaramdam nga ng matinding pressure itong si Lilet. Sinabihan siya ni Calorie na kung worth it ba talaga na pinasok siya sa kanyang grupo dahil mukhang matatalo na nga siya. Ngunit si Lilet ay hindi nawawalan ng pag-asa. Alam niya na mananalo siya sa naturang kaso.